alam mo ba kumare, may isang pagdiriwang daw ang magaganap sa bahay ni Kapitan Tiago. Aba, sina Kapitan Tiago nga ba ini? Naturalmente lamang na ito'y magiging magharbo. Ano? Siyempre. Paniguradong magdadantingan na naman ang mga Don at Donya sa tahanan ng Dos Santiago de los Santos. Ay, may tama ka dyan. Kaya kailangan talaga nating magsipaghanda. Masosyal na naman ito. Ay, bueno, mauna na ako ha. Magkita-kita na lang tayo doon. At sa gabing iyon naganap ang nasabing pagdiriwang. Mariin natin ni Tia Isabel ang mga taong nagsipagdatingan. Grupo ng mga kababaihan ang unang dumating. Kasunod na may mga kalalakihan. Ang mga ito hindi naman nakakalimutang bumati kay Tia Isabel. Hindi may pagkakailangan matinding paghanga sa mga nang bahay ng mga De Los Santos. Sa kalagitnaan ng kailang pag-uusap, dumating si Kapitan Tiago, hawak ang kamay ng isang batang nakaluksa. Iyon ay walang iba kundi si Crisostomo Ibarra. Bilang kaugalingang natutunan sa Europa, siya ang nagpakilala sa kanyang sarili sa mga taong nandoon na hindi pa nakakakilala sa kanya. At pagkatapos noon tumunog na ang kampana, iyon ang hudyat na nagsisimula na ang hapunan. Sa kanilang paghahapunan ay panay naman ang pagdadabaw ng kubertos at pagrereklamo ng pari. Kahit pa sa labis na katarayan ng pari, hindi na lumaban si Ibarra. Siya ay tumayo na lamang at nagtaalam. Hindi alam ni Ibarra kung saan siya pupunta. Malamig sa kalsada at siya ay walang tiyak na matutuluyan. Pinagmasdan na lamang niya ang paligid ng kanilang bayan. Ay, kayo po pala yan, Teniente. Pasensya na, Ibarra. Gusto na kitang sabihang mag-iingat ka. Tungkol saan, Teniente? Tulad ng ama ko, ako ay walang kaaway. Huwag kang pakasisiguro, Ibarra. Nasa uli ang ay, hanggat ang buhay, siya ay nakakulong. Tulad ni Don Rafael. Don Rafael na siya ay may kalaban. Kapaumanin po, Teniente. Kung hindi po ako nagkamali ay naging mabuting kaibigan niyo sa isa't isa ng aking ama. Pwede niyo po bang isalaysay sa akin ang sinabi ng aking ama? Hindi mo pa ba alam? Opo, hindi po pa paalam. Gaya ng nabatid ng karamihan, sa bilangguan namatay ang iyong ama. Bilanggo? Sinong nagbilanggo? Ayun naman ho. Ang iyong ama, si Don Rafael Ibarra, ay nabilanggo. At tuluyan ang naglayo ang Teniente at si Ibarra. Kinabukasan, maagang nagsimba ang mag-ina sina Isabel at Maria Clara. Nadismaya si Tia Isabel sapagkat madali umuwi si Maria Clara. At dahil yun, kay Crisostomo Ibarra. Napakaganda ng araw ko ngayon sapagkat ay bibisitahin ako ng pinakamahal kong si Ibarra. Hay nako, totoo yan, Iha. Hindi ko po maintindihan kung bakit nakabado ako eh. Magkakabata naman kami noon, buti pa noon sa Peter. Maaari niya akong bisitahin at di ako nangiinig. Kaya lang, Nandito na siya! hala ko po! Magandang araw po. O gusto mo, mabuti naman na isipan mong bisitahin ng aking ina. Hay nako, kung alam mo lang kung gaano kaligaga si Maria Clara sa kakantay sa iyo. Ako, nakakatuwa naman. Saan nga po siya? Oo nga, nasaan na ba ang batang iyon? Mukhang alam ko kung nasa na ang batang iyon. Sandali lang ha. Eto na siya. Kamusta ka na, Maria Clara? Buti naman, Ibarra. Kay tagal din natin din nakita, ano? Oo nga eh. Talagang siya pagkatagal lang muli tayong nagkampo. Bueno, tapos na kayong dalawa. Mabuti pa ang magpahangin kayo sa labas. Opo, Kapitán Tiago. Kumusta ka, Ibarra? Mabuti naman ako. Napakasaya ko. Pabalik na ako dito sa Pinas. Talaga? Bakit naman? Kasi mahal na mahal ko ang ating bayan. At sa Europa ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng kalungkutan. Ibarra, sa Europa ba kailangan ay hindi tumingin ng ibang babae? Naalala mo pa rin ba ako kahit ikay malayo na sa akin?
Oo naman. Oo naman ah. Hindi kailan na hindi ako tumingin sa ibang babae at hindi kailan may hindi kita nalimutan. Naalala mo ba yung namatay nila mo? Ha, ano? At may isang babaeng matapang na hindi kailan may umalis sa tabi ko at nangako sa aking ina na kailan may hindi niya ako Yung iwanan. paglalaro natin ng siklot, sinta, at sungka. At ang mga pagkakataon na tayo ay nag-aaway at nagkakasundo rin agad. Aba, oo naman. Kung minsan nga, hindi ko maiwasan ang tumawa sa tuwing naalala ko ang mga pagkakataong iyan noong tayo mga bata pa. Ay, alam mo ba, Ibarra, sa inaaraw-araw ng buhay sa loob ng kumbento ay ikaw lamang ang nasa isip ko. Hindi ako nakikinig sa aking profesor na nag-uutos na ikay kalimutan ko. Ikaw din ay hindi nawala sa aking isipan. At sa katunayan na ito. Aba, natatago mo pa ba pala yan? Ikaw ang nagpalimot sa akin na pagpunay ako. At sa... ayos ka lang ba, Ibarra? Bakit mo naman nasabi ang mga iyon? O manin, pagpasensyahan mo na ako, Mayagara. Ayos na yun, Ibarra. O bueno, ako alis na muna, Mayagara. Ayos ka na. Ngunit kararating mo lang dito, ah. O manin, ngunit karoon pa akong mga asikasuhin. Araw ng mga patay na kasi, huwag kang mag-alala. Makikita pa rin. O anak ko, magpaano ka? Ano po yun, Ama? Ipagsindi mo ng 2 kandila sa Ibarra para sa kanyang mga tiwasay na pagtatanda. Sige po. Hindi ka ba natakot yung sinukat mo? Paano hindi? Nanginginig nga ako sa takot. Bakit kasi kailangan mo pang kainin yung bangkay? Utos yun ng mga praile. Ikamamatay ko kaya kapag hindi ko yung sinunod. At pagkatapos nun, anong ginawa mo sa bangkay, Terko? Sabi ng matabang praile, ilibing ko daw ang bangkay sa libingan ng mga incheck. Ano? Ginawa mo yun? Ay naku, manahimik ka na nga lang. Tuloy mo na yung panghukay. Baka maubusan ka na ng oras. Saan ba libingan ng ama ko? Hindi ko nga po rin maintindihan kung bakit wala ang bangkay ng iyong ama. Teka, hindi ako nagkakamali. Doon nakalibi ang bangkay ng iyong ama. At bakit dinukay? Saan ang katawan niya? Sabi po ni Padre Garote ata yun na pagkain ko daw ang bangkay sa dalhin sa mga libingan ng mga incheck. Mga ilang buwan na rin ang nakaraan. Sinunod mo rin siya? Hindi po kasi umuulan po kasi noon. Saka mabigat yung bangkay. Kaya tinapon ko na lang sa lawa. Ikaw! Anong ginawa mo sa ama ko? Ha? Wala akong ginagawa sa ama mo. Kung hindi ikaw ang praling nagpahukay sa kanya, sino? Sino? Sabihin mo sa akin! Oo na! Oo na! Sabihin ko na! Si Padre Damaso, siya ang nagpahukay sa ama mo. Walang iya!